Senator Kiko Pangilinan, sir. Magandang umaga po, Sen. Good morning, Sen. Sen, nakamute yata kayo, Sen. Ayan. Nakamute yata yung audio ni Sen Kiko eh. Senator Kiko. Sen. Ayan. Yun. Yes, good morning. Ayun. Good morning, Good morning, Senator. Ayan. Lako, marami tayong itatanong muna, ha? Ayan. Yung iba, nasagutan ni Acting Senate President Gatchalian. Pero unang tanong ko sa Senator Kiko ay, bakit bumaliktad si Senator Chis Escudero? Anong paliwanag po sa inyo? Ayan. Ang sinabi niya ay masyadong apektado na ang institusyon dito sa Bangayan at dito sa deadlock, no? Yung gridlock. Kaya naisip niya na for the sake of the institution, no, kinakailangan magkaroon ng majority, no, ang panig ni Senator Win para tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho natin. So, inisip niya yung institusyon. So, kaya nga sabi niya sa statement niya, wala siyang, ang pinapanigan niya yung institusyon ng Senado. At ang mahalaga ay maayos itong Bangayan dahil nakakasama sa institusyon. Di ba siya sumasama ang loob at tinatawag siya ngayong modern Judas? Well, ganyan talaga ka-toxic ngayon ang social media, no? Pero ang sa atin, base sa ating naging desisyon at base sa naging aksyon natin kahapon, lahat ay naaayon sa ating saligang batas, naaayon sa mga naging pasya ng Korte Suprema. Ang hindi naaayon sa batas ay yung hindi pag-convene ng Senate ng 2 araw. At kung hindi pa kami nag-convene kahapon, we would have violated a constitutional provision na hindi maaaring mag-adjourn ng lampas 3 araw ang isang kamara na walang consent ng House. In this case, the House had to consent. Yun ang utos ng saligang batas. Utos din ng aming mga patakaran at Senate's rules na may session dapat every weekday at 3 o'clock. At pagka may postponement o cancellation, ayon din sa ating Senate rules, ay hindi maaari na walang konsultasyon. Dapat may konsultasyon. And sa ilang araw na hindi nagko-convene at kinakansela ang Senate hearings po natin, ay hindi nagkaroon ng consultation. Again, in violation of our rules. At finally, kahapon, isa na namang paglabag sa ating mga patakaran at our Senate practices, itong nag-issue ng CINIJ adjournment sa pamamagitan ng sulat. Dating Senate President Alan Cayetano, you do not go through a CINIJ adjournment by letter. Dahil ang CINIJ adjournment dapat parehong Senado at House of Representatives by way of a concurrent resolution na inaaksyonan sa plenaryo ang pag-adjourn CINIJ. So talagang nakita natin sunod-sunod ang pagbabaliwala sa ating mga patakaran at sa ating batas at sa ating saligang batas. And it had to end. In fact, prior to yesterday, ang panawagan natin, yung Solid Block 11, ay mag-resign. Pero nung hindi siya nag-resign at nakakuha na tayo ng quorum ng 12, uulitin ko, 12 base sa Korte Suprema na ruling at 12 base sa naging practice ng Senado ay supisyente bilang quorum. Dahil doon, nagkaroon ng motion to declare all positions vacant. Ibig sabihin, tinanggal na si former Senate President Alan Cayetano bilang Senate President by a unanimous vote of the Senate in plenary, there being a quorum.
So tanggal na as Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Sa akala ko siya pa rin ang Senate President dahil si Senator Win Gatchalian ay for the time being lang temporary, kaya nga acting Senate President at saka Senate President pro tempore. Hindi. Natanggal siya dahil nag-declare tayo ng all positions vacant, which includes the position of Senate President. Oh. Yun nga lang, kailangan natin ng 13 para makahalal ng bagong Senate President. So right now, the position of Senate President is vacant. But under our rules, dahil hinalal natin si Win as Senate President pro temp, na hindi kailangan ng 13 votes, dahil walang sinasabing 13 votes as Constitution. Ang sinasabi lang ng Constitution ay yung Senate President kailangan ng 13 votes. So he is now, under our rules, Senate President pro temp, duly elected with 12 unanimous votes with no objections, no. So siya ngayon, and under our rules, ang Senate President na pro temp na duly elected ay magiging acting Senate President dahil walang nakaupong Senate President. Buti na clarify mo yung Senator Kiko bilang isang abogado, kasi ang dinig natin kay Senator Erwin Tulfo kahapon si Senator Cayetano pa rin ang yung sa kanya pa rin title as Senate President dahil hindi pa naman nakapag-elect ng wala kayong 13 members para mag-elect ng Senate President. Yes. I think na-clarify na niya yan sa mga interview today. Ayun, oo. Wala na. Kasi nakalagay din sa saligang batas na that in our Senate rules that the Senate President can be removed. Di ba? In the event of his removal, yun na nga, the acting Senate President will be the Senate President pro temp. And he was removed yesterday. Opo. San Kiko sir, kasi napag-uusapan din dahil yesterday may mga bago pong chairmanship ng mga komite na binanggit po. So ito po ay under din po ng Senate rules. Can you please explain further para po nagtatalo-talo kasi sabi, bakit may mga bago na agad chairmanship, kulang nga kayo dyan, tas may mga bago nang nakaupo. Pwede pong paki-explain. Yes. Nung nag-motion tayo to declare all positions vacant, ang ibig sabihin niyan, lahat ng mga dating chairman ay tinanggal natin. Hindi ba? And pwede yan. Hindi kailangan ng 13 votes dyan. In fact, simple majority lang pwede, provided may quorum. Maliwanag din, sinasabi nila ang quorum daw 13, hindi ho yan totoo. In fact, maraming pagkakataon na ang naging praktisado ng Senado, may record yan na the chair declares the presence of a quorum after the roll call with 12 senators present. And maraming mga ganung records, nung sinabi yon, present in a number of instances si Senator Pia Cayetano, present si Senator Loren Legarda na 12 lamang ang quorum, 12 at si Senator Alan Cayetano. So 12 is sufficient, hindi 13. 13 pagka Senate President. Pero 12 is sufficient. So tinanggal natin sila at 12 then is sufficient. In fact, less than 12. Basta majority of there being a quorum is enough to elect yung panibagong mga chairpersons after dineclare na bakante. And that's what we did yesterday. Senator Pangilinan sir, ang hindi kinikilala ng grupo ni Senator Cayetano ang inyong grupo at sabi nga actually magsasagawa pa sila ng hearing ngayon, Blue Ribbon Committee under Senator Pia as chairperson. Pwede ba silang magsagawa ng hearing dyan o kaya sa labas? Hindi pwede bilang chairperson dahil hindi na sila ang chairperson. Hindi rin pwede bilang committee. Kaya i-clarify natin, pwede silang mag-meeting, tawagin nila yung media, i-present nila yung mga witness nila ron, pero hindi yung committee hearing.
At ginawa na ata ni na Mike Defensor yun at si Mr. Baligod, nag-press conference, etc. They can do that. Wala namang pipigil sa kanila. Pero sa ating rules, they cannot convene a hearing dahil hindi na sila ang chairperson. In fact, hinalal natin si Senator Erwin as Blue Ribbon Committee Chairman, and I understand next week ang kanyang hearing, di ba? Kaya hindi rin totoo itong sinasabi, sabi ko nga, marites ito, di ba? Chismis. Chismis. Na kaya natin pinalitan ang liderato dahil ayaw natin magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. This is untrue. Ang totoo niyan, kasi gusto nilang ipalabas, drama nga na ayaw namin nung katotohanan. 7 nga kami pumirma. Sila ang ayaw pumirma dun sa partial committee report. At dun sa partial Blue Ribbon Committee report ng chairman si Senator Ping Lacson, nire-recommenda namin ang pagsampa ng kaso sa mga senador. Nire-recommenda rin namin na imbestigahan ng plunder case itong ibang mga kasamahan natin. Pero 7 kami pumirma. Lahat sila sa minority noon, walang pumirma. Bakit? Pag pinirmahan nila, ito ay pwede nang idebate sa plenaryo. Okay. O sino ang ayaw magdebate? Number 2, sabi nila, binubuso lang daw natin, ayaw po nating ilabas yung katotohanan na kurakot, etc. Kalokohan na naman yan. Sabi nila, anti-corruption sila. Ang tanong natin, kung totoong anti-corruption sila, iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa. Bakit? Dahil yung 2 chairman na hinalal nila ng Blue Ribbon Committee, parehas under investigation o kaya may kaso ng plunder. Nakakulong na isa. So, kaya nga So sana yung ating mga kababayan ay makita yung iba yung sinasabi na iba naman ang ginagawa. Kung talagang galit sila sa kurakot, bakit yung vice chairman ng Blue Ribbon Committee, yung 2 pa ha, hindi lang isa, may mga kasong plunder. Tama ba yun? So sana maintindihan ng ating mga kababayan na hindi tayo kumokontra na ilabas ang katotohanan. Senator Kiko. Contrary dun sa paratang. Ang daming paratang sa amin na puro kasinungalingan Kami daw may kinalaman dun sa barilan dahil kami maagang umalis. Hindi ba? Kaya kami maagang umalis wala na session Okay. So, nakakalungkot na nauwi sa ganito. Sana, ang pakiusap natin, ni-recognize na ng House of Representatives na acting Senate President si Senator Win Gatchalian. So, ni-recognize na rin ng Malacanang. So, we hope yung ating mga kasamahan sa Senado na nakatrabaho naman si Win. At nakita naman nila ang husay at dedikasyon ni Senator Win Gatchalian, suportahan na nila. Okay. Huwag na pong patagalin pa itong bangayan. Senator Kiko. It's time for us to work. Senator Kiko, isa na lang po. Meron po bang isang susunod kay Senator Cheese? Dapat. Diba? Para maging 13. Para legitimate na talaga. Wala nang question ng majority. Diba? Sabi nga, dati SB 11. Baka sana maging SB 19. SB 19. Iba yun, Sen. Sino ba yung lilipat na isa pa? Ikaw ang mayroong mga bubwit. Pwede tanongin natin yung mga bubwit mo. Marites pa lang, kaya gusto na ma-confirm sa'yo. Ikaw pala yung ginawang bubwit. Anyway, Senator Kiko, sir, maraming salamat po sa paliwanag at sana po ay maayos na ang gulo sa Senado at nagagalit na ang bayan. Para magtrabaho na lang. Yes, definitely. Ang panawagan natin. Alam mo si Senator Cheese, in fairness, 5 Senate President and former Senate President ang nagsasabing hindi tama ang ginagawa ni former Senate President Alan, Senate President Coco Pimentel, former President Don, Soto, Zubiri, and then si Escudero. So sana, wag naman dinadala sa masamang sitwasyon at dinadala sa
ang ating Senado. Kaya lumipat si Senator Chi, sabi nga niya, dahil nga yung dangal at respeto sa Senado, kinakailangan maibalik. Ayan. At sana yung mga sumusuporta pa kay Senator Alan, anyway, nakatrabaho nyo naman si Win. Alam ko, kayo mismo magsasabi, Yes, acceptable naman siya. Yes. So Decent sana yung tao. magkaisa na po tayo at magtrabaho. Ayan. Alright. Senator Kiko, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po, and San good Kiko. morning. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you Ayan. very much. Rekta lang tayo, Senator. Rekta. Dami.